Magandang hapon, Eli. Magandang hapon po sa ating mga kababayan at lalo na yung mga naghihinagpis na ating mga kababayan dahil sa pag set up daw nitong si Bantag dito sa kaso. Ang dami-daming mga vloggers na napakinggan ko all night long na sinisita nila itong pagdawit kay Bantag, no? At ito pa, mayroon pang isang gusto pang palawakin ang istorya dito sa pagpatay nitong si Lapid. Ito, yung kapatid ni Lapid mismo na si Mabasa, pakinggan natin kung anong pinagdadaldal nitong taong to. Ito, mga kababayan. I do not believe that I can stop kay Bantag. Kaya nga, inahamon natin si Bantag na ipakita niya yung kanyang pagkalalaki. No? Humarap siya. Harapin niya ito at nakikiusap tayo sa kanya. Kung talagang mayroon pang mga nasa likod niya, ay ituro niya. Sapagkat ito'y pagsasabi ng katotohanan. Yung pinatay nila na si Kapersi ay nagsasabi ng katotohanan. Sasabi daw ng katotohanan, ang dami-daming mga sinaktan nitong kumag na to I mean, I will tell you later, no? Ang dami-daming initan ng Percy Lapid na yan, mga kaibigan. I mean, may he rest in peace. Tingnan mo itong pinagsasabi nitong kapatid niya, si Mabasa, Roy Mabasa. Gusto pang palawakin at mayroong plano na klarong-klaro na isdadawit nila ang ating dating Pangulong Duterte. Hindi malayo dahil tingin ko kasabwat ito si De Lima dito sa grupo na ito. Tingnan mo itong statement nitong De Lima. Ano yun? Tanda. Si Tanda daw wala namang ibang ibig sabihin kasi gustong mag-vindicate itong De Lima kasi tingin niya ang nagpakulong daw sa kanya ang ating dating Pangulo. Tingnan mo, basahin nga natin yung sabi ng... magandang hapon sa iyo, Ricky. Yung korte nagpakulong kay De Lima, hindi naman si PRR. Yun, pero ang gusto ni De Lima, imbestigahan daw kasi may word daw na tanda at tugma doon sa sinasabi nitong Roy Mabasa na mayroon pa daw tao sa likod ni Bantag na posibleng nagpapatay doon sa Percy Lapid. Ang taong nasa likod ni Bantag daw. Yung shadow niya. Yung shadow niya. Diba? Pero tingnan mo itong, alam mo naman mga kaibigan, sabi ng ating mga investigador, 160 daw. Yung persons of interest. Persons of interest. Ibig sabihin nun, 160 ang pinagmalamastangan ni Percy Lapid. Tama. Tingnan mo itong mga pananalita nitong Lapid. Pati si Vice President Sara Duterte ay binibira. Pakinggan natin itong Lapid na ito. Nasaan na ba yung ano ni Lapid? Yung mga nilalait niya yung ating dating Pangulo, Duterte? Si Vice President Duterte yan, si Sara. ay humihiling din. Humihirit kay Presidente Marcos at sa Kongreso na bigyan siya ng 100 billion. Ito mga ito, ang serbisyo ba nito laging may katapat na pera? Meron mo yan? Kung ganyan lang ang usapan mga kaibigan, sino pa magtatrabaho sa gobyerno ng matino? Kailangan bawat kilos may katapat na budget. Malis na kayo dyan. Ano ito? Sinabi raw nitong si Duterte sa deliberation ng DepEd budget for 2023. Lumapit na kami sa Pangulo at sinabihan ko po ang Pangulo, if you give me 100 billion, I will solve. So madalit sabi, kung wala siyang 100 billion, hindi niya gagampanan ng trabaho niya? Ganun ba yun? Biro mo yan. Wala kang gagampanang... Mga kaibigan, mayroon pang ibang binira ito. Mismo, ang dating Pangulo, binira din ito. Nasaan yung kanyang pinagdadaldal?
Ano ba yan? Anyway, Secretary, kahit naman binira niya, hindi naman nangangahulugan yun, ipapapatay siya. Ito, okay na. Hindi, hindi. What I'm trying to establish is that Ito. masahol ang ginagawa nitong taong ito din. Ha? Mm. 160 na tao, binibira niya. Oh. So, Hindi, trabaho niya yun eh. Ngayon, kung hindi, trabaho nga, pero may limit. dapat, Oh, well, dapat may ganun. kaya nga, siguro, there are so many suspects, ang sinasabi ko. Mm. Bakit si Bantag lang? At ngayon, gusto pa ni Roy Mabasa na imbestigahan pa, alam mo naman, ang ini-insinuate niya, si dating Pangulong Duterte. Mm. At Well, gusto pa ni Dilima na imbestigahan pa. Well, To be fair naman kay, wala pa naman siya sinasabing Duterte. ay, yun na nga yung Ngayon, punteriya dyan eh. yung mas mataas kay Bantag, sino ba mas mataas kay Bantag? Wala tayong masasabi dyan kasi Ibig sabihin- puro lang tayo nang uhula Oo eh. nga. Hindi, ibig sabihin, sambang under DILG yan, di ba, si Bantag? Hindi. Ay, DOJ. DOJ. Bucor. Oh, kung sino mas mataas kay Bantag, si Remulla yon. Oh, pero anong sinabi ni Diba? ni Remulla Kung sino doon mas sa mataas? sinasabi ni Oh. Roy Mabasa? Oh, ito ha. Mm. Oh, nasaan yung statement ni Kasi wala pa naman, hindi Secretary Remulla? Okay, pasok. Pero kung si Secretary Remulla ang tatanungin kung posible bang madamay sa kaso ang dating Pangulo. Malayo, hindi Iba to eh. We're talking about following the money and following the conversations. Wala eh. You're gonna bring it to that level. Politika na yan. Malayo, oo. Oh, politika nga daw, sabi ni Baka ang sinasabi Secretary naman ni Roy, Remulla. yung mas mataas kay Bantag, mga drug lord. Mataas yun yung- ba kay Bantag yun? Ikaw Hindi, naman. hindi. Alam mo, Hindi, di ba? Ricky. Baka ganun. Hindi, kasi hindi naman malinaw. Sek eh. Well, hindi naman niya I am sinasabing just si saying- Duterte. hindi nga malinaw, pero Oo. sino bang boss ni Bantag? Di ba si Duterte? Well, dati Sino bang yun. binibira ng kanyang kapatid? Di ba si Duterte? Si Sara Duterte? Binibira pa nga si Bato. Oh. Well, totoo naman yun. So But- there is really, ako, para sa akin, this is my Oo, personal oo. belief. My theory is that the plot to pin down Bantag is a bigger plot. Pwede. Na pwedeng pinagtulungan ng yelo at certain Pero bakit naman sasakay si Roy doon? Oh. malay ko. Oh. Bakit? Malay natin. Bakit naman siya sa- ipupolitika ni Roy ang I na don't kapatid know niya? him. Siyempre kapatid niya yan. Oh, I don't know him. But wag na siya magdadaldal para hindi sa atin mapulaan kung anong pinagsasabi niya. Hindi kasi baka naniniwala naman siya sa atin na talagang meron na hindi si Bantag. Oh, Kaya kaya sinasabi nga, niya, bakit, mas mataas. bakit na siya sasabihin si Bantag? Magsalita ka Bantag kung sinong nasa likod mo. Kung Oo nga, naniniwala siyang hindi si Bantag, bakit niya sasabihin na Well, ako kung si Bantag yan, sasabihin ko, nasa likod ko yung anino ko. ikaw yun? Sino ba anino niya? Ewan ko. Hindi, siyempre may anino siya yung likod niya. Di ba? So, ako- Pero kung may mas mataas kay Bantag, yung DOJ secretary yun. Ang feeling ko, Oh. this is a bigger picture. Now, mga kababayan, mga kaibigan, mag-ingat tayo dahil dito pa lang, lalo na yung mga loyalist kay Pangulong Duterte, mapagmasid tayo kasi there is a concerted effort to pin down the former president. I don't know why. Ibig sabihin, away na ito. Secretary. Ito nga away. eh. Away na yun. Sa politika bakit ito. biglang pumasok itong dilema? Mhm. Pare-parehong sinasabi nila ni Mabasa. Oo nga. Di ba? So, yung mga Pero paano to? May kakampi sila Dilima sa administrasyon. marami, di ba? Ikaw mismo nagsabi na maraming yellow na nakapasok sa Ay, administration. hindi ko naman sinasabi. May alam lang ako iba. Oo, kaya malay mo, hindi na sila yellow. Hindi kasi after Red na elections, sila. wala nang kulay. Wala nang Dapat. kulay. Kasi unity government dapat. Tama. Kaya wala nang kulay-kulay. Kung unity, bakit ganito nangyayari? No, kaya nga. So, Diba? so for all we know, yung kanyang attempted rescue or attempted to kill her, for all we know, that's part of the bigger plot. To picture this. Pwede rin. Because nakikita ko, ang bottom line is they want to pin down the former president. Di They ba want- ko baka panakip lang yung secretary? They want Yung sa to nangyayari ngayon. pin down Duterte because Duterte, despite the fact na wala na sa administration, he still gains popularity from the 90%. people. 90%.
And if ever, to gain stability of this government, they have to convince Duterte to be on their side. But Duterte says, okay naman ako, wala naman akong ano dyan. Hindi naman kami mga away. Hindi naman kami, mapagmasid lang kami at Yes. magiging fiscalizer kami. Pagka may mga masama, pinupuna namin. Ha? Bakit Oo. natin ginagawa yung secretary? Ha? Ba't natin pinupuna? Para Maging mabuti o kaya Yes. para mapalitan siguro. Correct. O, di ba? Oo. Or baguhin yung kanyang ugali na panay good time, di ba? totoo naman yun. Or baguhin niya yung kanyang ugali na pinapaboran yung mga oligarchs. Tayo dito sa programa to, wala naman tayong objective dito na siraan ng Pangulo. Alam mo, Wala po. I'm just taken aback by statements kasi of certain people that sabi na nga, solve na yung problema, gusto pang idawit. Alam naman natin, we're not stupid naman not to know what they're telling us na dapat isabihin kung sinong nasa likod. Alam naman natin kung anong ibig sabihin nun. Nasa likod nila si Duterte. Yun ang gusto nilang idawit, si Duterte. Di ba? Di ba yung mga drug lord? Sinabi na ni Boying, akala niya nung una, baka drug lord. Oo. Iba, wala naman daw. Yun nga, baka ang nagbe-benefit dito yung mga tunay na drug lord na nagpapatay. Well, posible yung drug lord are the ones funding. Oo, baka The plot. nagtatawanan The plot to pin down Duterte. This is just a beginning of a bigger plot na gagamitin si Bantag para ma-reach out nila ang ating dating Pangulo who did very well in our country, di ba? Ilang bilyon na nawala sa kanila nung anti-drugs campaign. Tingnan mo, si Pwede rin. Duterte ang nakapagpaalis ng mga drug ngayon bumalik na naman dito sa administration na to. So, natural, babawi yan kay Duterte. Gagawa yan ng mga plano na ang ating dating Pangulo ay pwede nilang ipin down. May opportunity sila na gamitin nila si Bantag for that purpose. Bali, pinapaalab na sa online eh. May mga nakikita ko mga nagpo-comment ng ganun. Although to be fair nga kay Roy, hindi naman niya sinasabi na si Duterte. Basta yung likod ni Bantag daw. Kilala naman natin yan, mga Oo. ganyan. Pare, we're not born yesterday. Oo nga. Yun naman ang tinutumbok nila eh. Ha? Ano pa bang ano niya? Ano pa bang insinuation niya na nasa likod ni Bantag? Sino bang naglagay kay Bantag? Sino bang pinilit na ilagay si Bantag dahil nangahagis ng Granada. Granada? Si Duterte lang. Well. Tapos minention yung word na tanda. Sino ba nagsabi ng tanda? Nandun din sa isang Nasa na isa sa mga sinumpang salaysay ata. Oo. Affidavit. Oo. May tanda daw. Tapos take advantage Baka naman ni De Lima. marka o tanda, hindi Pero age, pero kung nabasa mo yung Pwede sinabi ni posibleng De Lima, na. si Tanda daw imbestigahan kasi feeling niya si Duterte yan. Okay. Should not stop Ayan, with that however, detained for called on the DOJ, PNP, and NBI to dig deeper into the real identity of Tanda. To issue the command himself without being ordered by someone more powerful and more brazen than him. Yan ang sabi po ni De Lima. yun. yan, isa sa Tanda cannot be Bantag himself. He's not yet that old to be called Tanda. so may iba pa na sinasabi. And iba pa. sinakyan din ito ni Mabasa. Although sinasabi ng NBI, ito po dun sa istorya na rin yan na pareho, ang sabi ng NBI admitted there is no direct evidence linking Bantag to the crime. Ano nakalagay? And state investigators are instead relying on the totality of circumstances. Kasi, alam mo, ang sinasabi kasi dyan, mayroong nagsabi na yung si Sulueta, siya talaga ang nakipag-ugnayan daw sa mga walang direct participation si Bantag, kundi insinuation lang na si Bantag dahil sidekick niya to si Sulueta, posible si Bantag ang nag-utos dito sa lahat. Anong tawag dyan, sir? Circumstantial, it was admitted. Mayroong interview si Hindi siya Karen Davila. Very nice interview. I salute to Karen. Doon sa abogado ni Percy ni Roy Mabasa. At nauutal yung Pilayo. Okay, Kasi Pilagyo.
Oh. Pelayo ba yun? Pelagio. Pelagio. Ay, Italian daw yata siya eh. Ba, okay yan. Pelagio daw. Pelagio. Whatever. Eh, nasa na si Kausing, nawala. May umpisa lang very na wala. thorough yung Umpisa. mga tanong ni Karen Davila. At, sabi niya, ang purpose, parang big, tinanong siya, ano bang pagtingin mo kay, bingatibo yan eh, si Bantag? Anong basis niya na magsabing bingatibo? Sino may sabi niyan? Yung Pelagio. Ay, yung Pelagio. Bingatibo. Sabi ni Karen, kilala mo ba yung si Bantag? Kung personal mong kilala dapat. Wala naman eh. Malabo yun. Hindi, Bukas ipalabas natin yung kay Karen. Dahil lang ba naghali ng Granada, bingatibo na. Eh, self-defense yung nangyari doon panahon na yun. In fact, tinamaan pa nga si Sa katunayan, absuelto naman siya sa kaso. Absuelto siya. Oo, Yes, tinamaan yes. self-defense eh. So, Pero kung meron niya ako mga- lang, gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan, lalo na yung mga DDS, yung mga naniwala sa ating dating Pangulo na si Digong, ay magpagmasid po tayo dahil ako, personally, nakikita ko na gusto nilang idawit ang ating Pangulo dati, ni PRRD, dito sa kaso ni Bantag. And they will not stop there. Although sinabi na ni Secretary Remulla na it's a political, well, really, it's a political issue. Naging political. Pati nga itong pagdawit kay Bantag, it may be political by nature. It may be Naging political. politically motivated. Kasi wala pa naman talagang bakit minamadali yung investigation. Kasi doon sa analysis natin, remember, Sir, Secretary, yesterday ang sinabi po namin mga kababayan, doon sa pagkanta nitong si Escorial, actually doon palang solve yung kaso eh. Kasi umamin, yung mismong nakuha na ng CCTV na siya ang pumatay. So they want really doon pa lang sa instance na yan. Oo. They want to go higher, higher, and higher. Tapos biglang may sister kuno na Oo. na binigyan ng dying declaration, declaration. kunuri na hindi pa natin talaga alam Oo. kung papasok doon sa definition ng dying declaration, declaration. di ba? At sinabi, ito may tatlo. At saka yung At sinasabi nga ni... nakapagtataka dyan, si Dexter, yung Dexter na nandyan, iwahig secretary galing eh. iwahig. Kasi binaggang iwahig nakarating yung Mabot. order. Oo. So marami nakaalam. Tinanong nga ni Nakakapo talaga eh. Ted Pailon, bakit maganda ba yung telephone line doon at makapagbigay siya ng ganong instruction? Hindi, bakit iwahig? Oo nga. Doon ba si Percy? Wala naman si Percy doon. Sidekick daw ni ano yun eh. Ni, Bakit pa kailangan sidekick dumating daw ni doon? Bantag yun. Kaya nga, bakit kailangan dumating pa na iwahig? And then babalik din. Nandito sa Las Piñas si Percy, di ba? Yung mga ganun eh, dapat hindi na ho sana ginawa. No? Kaya tayo Naging mga komplikado kaibigan, lang. mga loyal kay Digong, mapagmasid po tayo dahil yung ating boss ay baka tambangin din itong mga Oo nga, no? paplatan din nila yung ating Pangulo. Kasi ako, ang theory ko dyan, Duterte has 19% following. 90, 90%. 19% of the Filipino. He may not have been voted 31 million, but at the time, 16 million was parang napakataas na. Pero okay pa naman security niya doon, no? May PSG pa siya. Wala namang problema. Lifetime ang PSG pag naging presidente. Ang ating sinasabi lang, mayroong trend. Sinabi ni Mabasa, nasa mayroong sa likod, tinabi ni Dilima, mukhang nagsabuatan na ito sila lahat para talagang they don't stop at Bantag, but they want to go higher and probably pin down the president as siya yung nag-utos ng papatay si Percy Lapid. Ikaw ba, Secretary? Yun ang theory nitong mga plotters na to. Ito, tignan na natin kung rational yung theory ha. Tatanungin kita. Ikaw nung secretary ka, kunyari may nakagalit ka. Tapos wala ka namang ginawa. Ngayon hindi ka na secretary, ngayon mo gagawin yung gusto mo. Ay, hindi nga. Kaya nga, sabi ko nga, walang ground. Tama naman si Secretary Remulla na politika ito, malayo doon sa facts yung sinasabing si Duterte involved. Kasi kung ako, may kagad Pero- na presidente ako, di dapat ng presidente Pero ako ginawa itong ko si yan. Mabasa, sinabi na nga ni Boying ng ganon, pero gusto pa rin niyang i-reveal daw ni Bantag
sinong nasa likod? Di ba? Klarong-klaro na gusto niyang somebody. And it's obvious that he wants Duterte to be pinned down. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Hindi ba? Pero dito, ako sa tagal ko na nasa media, Oo. ikaw, Ricky, yung ganitong mga kaso, di ba pag may ipag-uutos ka, talagang lihim yan eh. Lihim, Ano oh. ba, kung ako mastermind, siguro may iutusan ako na kanang kamay ko, ako wala akong talagang napaka, Di ba criminal mind professional. muna tayo ngayon? Kung may criminal mind ka, Maingat dapat ka. kukuha na kaya sinasabing layer. Tama, Di ba? yun. Kaya parang sa trabaho ko rin yan eh, kailangan may layer ka. Di ba? Para Parang kapag di halimbawa, ka habulin ng abi. isa yun. Hindi, pangalawa, di ba, kung magkakaroon ka ng operation, hindi may a-attribute sa'yo or sa mga kaibigan mo or sa mga business associates mo. Oo. So, ganun din yan dapat. Ngayon, tama ka, Sekretary. Alam ko kung... At saka yung yung Ako tinatawag naintindihan na, ko yung pinagmumulan ng ng disappointment mo kay Roy. Kasi it should have stopped there. Di ba? Kasi kung ako din yung pamilya, sorry Roy ako naintindihan ko yung sinasabi ni Secretary Kasi ang hanap ko dito hustisya hindi naman politika. Kung Pero baka naman sa pagiging uhaw nila at nagmamadali na makamta ng hustisya, Oo. baka parang gano'n ang lumilito. Kaya na kailangan kahit Hindi kasi wala Kahit na kung talaga nangyari, si diba? Bantag yan, wala na ako nakikitang mas mataas pa kay Bantag Kasi bakit pakikialaman? Hindi, bakit pakikialaman ng appointed power? Yan kung meron mang galit si Bantag kung kanino. Di ba? Kasi general na yan Ipagpalagay mo na sir i-presume natin for the benefit of yung dun sa NBI results na si Bantag kunyari kung si Bantag yan, sa palagay mo may tataas pa kay Bantag, general na yon, nasa kanya lahat ng power. Si Percy, karaniwang average, katulad natin, normal. Actually, to be blunt about it, ni-review ko yung mga pinagdadaldal ng Percy Lapid. Ang daming tinira niya, pati congressman. Oo nga. Pati senator, Huwag mo sabihin nag-conspire Senator lahat. Bato. Huwag mo sabihin nag-conspire lahat yun. Ang sinasabi ko lang, alam mo, we always honor the dead. We always say na hindi dapat patayin. Pero, dapat din malaman ng tao kung anong pinaggagawa ng Percy Lapid against people. Hindi, known naman yan, sir. Hindi Secretary. hindi alam ng mga iba yan Kaya nga, yun nga Dapat din yung nga, point. Pap, gusto ko ipalabas lahat yung pinagdadaldal ng Percy Yun Lapid. din yung second point. That there is always a tendency na anyone in the 160 could be suspect, prime suspect for that matter. Hindi lang si Bantag. Yun nga yung second point ko, sir. Kasi matindi yung pinag-aakusa niya doon sa mga tao na sinasabi nga suspect or persons of interest. Oo. Secretary, yun nga Ito yung ito pa, pakita natin. Binanatan niya si Senator Bato. Binanatan niya si Senator Amy. Ito, pakita natin. Lahat yata. Actually, si BBM binanatan galit yata sa mundo yung si Mr. Percy Lapid na wala na siyang pinapatawad na kung sino niyang gusto niyang banatan. Ito, si Senator Bato, binanatan niya. Oo. Panahon ni Digong nyo, dumidila siya sa tumbong ng China. Pati ba naman itong Dumidila. mga militar nakikidila? Bakit? Nakikinabang Kaya pati yung pulis, si Bato. Ikaw Bato, wala kang karapatan na kaya isinusulong ang ROTC, isasabak mo sa gera ang mamamayan. Ito naman, si Amy, tinira din ito. Senator Amy Marcos naman, nagpunta ng Japan. Ang pinagkakabalahan, ikampanya yung MIM. Ang dami ninyong pagkakabalahan dito, ang dami ninyong hindi nagagawang trabaho dito sa Pilipinas. Kung ano-ano yung inaatupag ninyo, pakita mo yung litrato, nasa Japan siya. Ayan ginanap yan sa Sano Hotel sa Tokyo. Isang 3-star hotel. 3-star hotel lang yan. Ayan si Senator Amy sa kaharap ilang mga Pilipino ron. Hindi binalita rito yan, mga kaibigan. Ang inaatupag MIM
Yan ang mga sinasabi natin. Dapat malaman din ng taong bayan kung gaano din kasahol itong taong to na kung sino-sino lang binabanatan. Oo, pero yun ang second point, Secretary. Hindi yan justified na ipapatay siya. Yes. Yan tama Yun yun. yung second point natin. Pero hindi din justified na si Bantag lang din ang Correct. isi-single Yun out. din ang- Yun ang point ko. Oo. What am Tama ka naman eh. showing here is that there are several people na mas matindi pang binanatan niya kaysa kay Bantag. Correct. Oo. Pero ang paliwanag naman ng DOJ, sabi nga ni Secretary Remulla, hindi dahil sa talagang sinisingle out si Bantag. Bantag dahil yun ang lumabas sa Oo. investigasyon ng NBI at ng PNP. yun ang- Yun ang lumabas eh. Yan, Oo, yun yun ang lumabas. Di ba sabi niya, tanggapin ko man o ayaw ko man paniwalaan, pero yan ang Hindi kasi resulta ng lumabas investigasyon yan eh. sa Motive may motive eh. Hindi, wala di nang motive. Hindi nga to establish a crime under the revised penal code, Kailangan ba one may of the motive? elements is motive, of course. Intent to kill. That's ano? why sinabi nga nung NBI na salita doon sa press con na na-establish na yung motive kasi binanatan siya. Ito nga kay, that's why I'm saying it here eh. Dahil binanatan daw si Percy Lapid Ni Percy Lapid. binanatan ni Percy Lapid si Bantag. Dahil dun sa mga mansion. That is the motive. Yun ang sinabi nila eh. Yun ang theory nila. Theory pa lang yan. Theory. Hindi, Yun ang lumabas na sa investigation. Theory ba yan? Papile ka ba ng kaso para theory lang? At may mga basihan kasi. ito May naman, basihan. Yung mga affidavit, may mga It's not a testigo. theory anymore. Nung una, pag-imbestiga, it's a theory. Now, it is conclusive because they already filed a case Yes. Oo. against Bantag on the basis of testimony. Ano bang element Hindi. yan? Intent. Motive. Yun naman. Secretary, ibig sabihin, may nakuha sila ebidensya na sinabi ni Bantag, papapatay ko yan si Percy dahil in-expose niya yung mansion ko. Hindi nga kaya nga. Wala, Why are diba? we? Why Wala. are we? Why So, are ibig sabihin, theory pa lang nila yan. Why are so many people raising issues on this investigation, on these charges? Si Libayan, si Maharlika, si Panelo, si Mike Abe. Maganda yung sinabi ni Panelo eh. Si Mike Sana Abe. pinakita natin yun yung interview sa SMA. Si Taberna, halos lahat. Parang if you look at their body language, they don't believe on this. So, Hindi, kaya nga, yung NBI ba, meron silang konkretong ebidensya na nakuwanan sila ni Bantag. Si Bantag mismo, na nagsabi, papapatay ko yan dahil in-expose Hindi, niya meron ako. na nga sa affidavit eh. Kaninong affidavit? Yung mga yung mga Wala si Sueta. PDLs. Wala nga si Sueta. Hindi lahat na tinuturo si Silueta at si Oo si nga. Kasi di Bantag. ba nakikita mo Hindi doon sa natin diagram? nakikita eh. Hindi Di pa doon sa natin diagram. Yun ang nakikita. sinasabi na kinakot ng NBI. Hindi, ang nag-diagram doon sa NBI, kung tignan niyo yung diagram, ang magkausap daw doon sa ano nila is Sulueta and Bantag. Meron na ba si Bantag na testimony? Na sinasabi niya na si Sulueta. Si Sulueta. Si Sulueta, wala Kay pa. Bantag. Na Na sinabi ni inutusan. Bantag na Parang papatay ko yan. siya lang yung link dito sa mga So, leaders theory yan. ng mga Hindi, pero hindi magbibigyan nga ng affidavit si Silueta. Precisely. So, Kasi nagtatago na nga eh. saan na ngayon ang link kay Bantag? Wala, hindi klarado. Kumaga, i-trace on film si Pilar, no? Okay. Di ba? Yun ang kasi kung meron yan, Eli, kung meron yan, hindi dapat ang nangyayari kayo kay Secretary, correct me if I'm wrong, kayo ang attorney circumstantial lahat eh. Kaya nga. Which is very weak. Ang sinasabi natin din, for the sake of the Mabasa family, it should have been very strong evidence, pieces of evidence that would link Bantag to the crime. Hindi, malalaman natin yan kung strong ang ebidensya Kasi sa ito- gagawing pagrepaso ng piskal ng prosecutor. Oo, kasi ito nakarest dun sa mga testimony ng mga PDL, ng mga kriminal. Kapatid ng kriminal, pati PDL, yun ang point ni Taberna, which I agree. Di Pero ba? dito, ako So, makita. masyadong flimsy, masyadong mabuhay. Kaya kami concerned ni Secretary dyan kasi pagdating ng korte niyan,
baka lahat yan mag-crumble. Kawawa ang Mabasa family. So hindi nila makakamta yung justisya. Pero for those people who are plotting, I challenge them to involve PRRD. Tingnan natin if what will happen. Kasi, Hindi, kung may ebidensya sila. tingnan Kung may natin. ebidensya, halimbawa, Sige, isali niyo yung ating butihing dating Pangulo. Tingnan natin kung saan makarating yung Secretary, mga sa plot ninyo. okay, ano ba ang tatayo bilang ebidensya? Hindi, sa pagkakaalam mo sa batas, anong tatayo bilang ebidensya? Ano bang ebidensya? Yung totoong ebidensya, hindi yung gawa-gawa. Hindi, Kaya ano ba halimbawa, ibig ang sabihin? sinasabi mo, yung tinatanong, Oo. halimbawa, kung sasabihin ni Bantag, hindi utos siya ng Pangulo eh. Ayan. Yan sinasabi mo, kung Oh. yun ang ebidensya. Ayun. Kasi wala namang yung actual na may Actually- salita o ganito, kung papatay mo yan. Actually, that is what we call hearsay evidence. Evidence. Oo. Because statement not corroborated by other facts Wala yan. will Yeah. remain as a hearsay. It's just he says so, he says so, he says so. Wala. Kasi halimbawa sabi ni Bantag, hindi, inutusan ako ng PRRD. Ngayon- So, yung sasabihin niya, sino ang magpapatunay na inutos nga? Ngayon kasi ang Diba? Tama ka doon. ang pagkalatag kasi nila ng involvement ni Bantag ay ganito. Itong leader ng isa, pinasa niya sa leader ng isa, pinasa ng leader ng isa, pinasa ng leader doon. At yun na yung tumira. Oo. Ang layo na eh. Can you imagine? Napakarami na ano. So many Hindi talaga mahirap so many lang. linkage. Kumbaga sa mga in the process, yung paper trail, ano eh. Alam mo, kung sa train pa yan, isang ano lang, coach ang mabuwag, buwag lahat. Yun ang pinangangambahan natin. Kaya tayo nagkokomento ng ganito para ayusin nila yung pagkuha ng ebidensya. Totoo nga, sinasabi nga ni Diba? Secretary Remulla, well, they were candid, they were not, there was no fear, kasi daw, they had so much fear inside. Pero, isa doon sa testigo nila, I cannot imagine his fear. Why? Kasi bata-bata siya ni Bantag mismo eh. Isa doon sa, Yung Dexter. o yung Dexter eh. Isa nagtataka ako, Secretary. Bata-bata ni Bantag eh. So, Oo. well-fed yun. O, bakit siya magkakaroon ng fear pagka wala na si Bantag? Kaya yun ang sinasabi eh, na pagpalit ni Katapang, Katapang. tumapang din itong mga ito. Wala nang nothing can stop them from saying the truth. But nothing can stop them also from saying creative Hindi ako nagtataka. statements. Nagtataka ako, Secretary. Both sides yan eh, di ba, Eli? Nagtataka ako, Secretary, bakit naman pumipiyok si De Lima? Sa totoo lang, dapat nga maging concerned siya dito in another way. Kasi Kaya yung nga, kanyang na-establish ko para sa akin, ang kanyang na-establish narrative, ko oo. na hindi lang ito plot ng mga ano. Alam mo, mayroon kasing linkage yan. Remember, De Lima befriended the drug lords inside. Yun nga, Secretary. So, isn't it possible that the De Lima may have something to do with this? Hindi, ang narrative... And may linkage siya sa mga drug, mga Sinaloa, mga ano, na posibleng nagpundo nito para madali si Bantag. Hindi, very sad nga ako dahil ang narrative ni De Lima is very clear. Siya ay biktima ng false testimony according to her. According to her camp. Di ba? Yeah. Kaya nga nag-recant daw si Lagos. So, nag-recant si Lagos. recantation is not is frowned upon by by the courts. By the courts. Oo. Anyway, yun ang narrative niya. Ngayon, dapat ang concern lang na dito is finding the real truth. Wag na niyang ipolitikan. Hindi nga nakikialam siya dito. Nakita tuloy na may kinalaman siya dito. Kaya nga Kasi ang layo naman niya doon bakit niya suddenly sasabihin niyo yung tanda si Duterte yun? Di ba? So, hindi, wala naman siya sinasabi. Nakita natin doon sa ano. Klarong-klaro eh. Ang sinasabi lang niya, there must be a person older than Bantag na
posibleng baka yun ang tanda. Oh, kaya nga. Pero wala siya sinasabing pangalan ng Duterte. We're not born yesterday, Ricky. ako sa Alam ano naman lang. ng punteriya niya si Duterte kasi ang alam niya si Duterte nagpakulong sa kanya. Eh naman totoo diyan eh. Oh, Sige. well, iyon, political angle na yan. Yeah, dapat nga sabi ni Boying, political na 'yan. Oh. Political na yan. Isn't that true? That beyond the bantag, it becomes political? Kasi ako personally what is clear to me is number one, baka nga talagang sa may bilibid may nagpapatay dyan. Baka. Number two, will that be bantag? I don't know. Pero base dun sa sinasabi nila, si bantag daw. Pero Hindi, yun na nga sa bilibid na nga, Pero nag-ampake na ganito, nga. kaya nga, if I use my rational, imposibleng ako, general, isasakripisyo ko yung buong karir ko para sa isang vlogger na sadly, kahit naman nangangawa doon, hindi naman nagba-viral. what if, ha? Di ba? Kasi they did not investigate. They identified 160 persons. Marami doon, mas matindi pa kay Bantag. Yes. Oo. Yun, May yung mga general Marami na- doon, mga May general. politiko May general. who are more capable than Bantag. Mas malupit yung mga ano. And who can easily hit him. Ha? Kasi what if, for all we know, itong si Kwan, dahil nagmamadali itong certain people to solve the crime, what if pakawala lang itong si Kwan? Anong Escorial. pangalan ito? Escorial. Kasi Yung umaming gunman. yung umaming gunman. Hindi, nasa CCTV eh. Baka yung pakawala yung sister. Hindi naman 100%. Sabi nga ni Roy Mabasa nung una, hindi ako hindi Sigurado. Kasi iba hindi magkamukha eh. hindi magkamukha Hindi eh. magkamukha. O ikaw naman Okay. So, yun. Posible. What if ito lang, mga conjectures lang natin to. What if out of the 160, isa doon talagang sa mga binanata niya. May alam ako, 2 congressman or 3 congressman na matindi niyang tinira. Oh. Napakinggan ko kanina, hindi ko lang i-mention yung mga pangalan. Matindi niyang tinira. Alam mo naman na yung mga congressmen eh. Oo nga. May Totoo mga yun. capabilities din yan, di ba? May Mindanao base ba doon? Hindi natin alam Mindanao, Bisayan, mayroon Luzon ba doon. rin? Oo. Mayroon siyang minensyon ng mga ganun. Pakinggan na lang nila, hanapin nila. Hanapin ninyo, hanapin ninyo. Ay ba, ha? nabanggit ba tayo? Tayong dalawa, wala. Hindi tayo kasi good boys tayo. No, but ang point ko, the investigator did not extend more. Ha? Kuminto na kagad sila. Kuminto na sila nung naka-create na sila ng plot. Kasi nga mali. Na for all we know, iba talagang tumira. Outside of the nakapokus lang sila doon sa bilibid. What if somebody else who's very powerful na tinira and maraming mga gunman yan. Totoo naman yun. Tayo. Ang dami-dami mga probinsya na hindi nasusolve yung kriminal dahil mga politiko yung tumira eh. Tama. Mas matindi pa yung mga tumira na yun. Totoo naman yun. Yun ang sinasabi ko. They did not exert effort na isa-isahin ng kasi bakit? kung ang motibo if the motive that is being established is dahil tinira yung isang tao, tinira siya dahil doon sa pagtira, papapatay niya. It can be applied to others who are more capable also. Di ba? Totoo naman But yun. then they investigate those people also. Ha? O posibleng maging kung mayroon man baka mamaya kasabwat ibantag yung isa doon sa kanila. O baka yun yung pinaka-mastermind na tinira din naman ni Percy Lapid, di ba? Yeah. Ang daming pwede kung gusto mo yung mong establish Actually, yung pwede mga possibilities na yan. Pero ang point- nagmadali kasi. Kaya Diba, because of the nagmadali? undue influence of the office of the president. Under order. Sabihin na natin, totoo. Under order Ha? Under order, na pressure sila. Hindi, pero kahit na. Dapat hindi correct Kasi ka. dapat, Correct halimbawa, ka. hindi, boss, 160 ang kailangan na reviewin eh. Correct ka. Ang presidente naman, kung pwedeng madalhin, di ba, boss mo, uutusan ka. Oo. Pero kung sasabihin mo, boss, kailangan lahat reviewin eh.
Okay. Yeah. Diba? Ito lang Correct ka ito doon. lang kung bigyan So, hindi rin nila kasalanan ni BBM. ito lang ang Wala kasalanan ng Pangulong Marcos dyan. ito lang kung bigyan lang ng ng pansin ito. Itong certain portion of the investigation doon sa autopsy. Sabi ni Marcos ay Daw siya naniniwala. di ako naniniwala. O sino ba yung nag-autopsy noon? NBI. Sino bang nag-imbestiga nito? NBI. O so, kung hindi ka naniniwala doon sa autopsy, bakit ka maniniwala dito sa iba Correct. na ginagawa ng NBI? Tama ka. Doon pa lang bakit pinagawa nila kay Porton? Bakit hindi not Why? Because they really want to establish something against Bantag. Oo nga, no? Talagang pinipilit nila No, si Bantag. hanggang wala pang they will not stop until makakakuha sila ng ebidensya na mapin down nila si Bantag. They don't stop something at something na establish na. Like the NBI was able to establish na yung si Villamor walang galos yun, Galos. walang Hindi, pero ang termino ginamit nila, kasi parang sa doktor, di ako kuha ng second opinion eh. Oo. Pangatlong opinion na yung kay Porton. Porton Tama ano naman pang yun, second pangatlo. opinion doon. In fact, the NBI was called upon to establish the second opinion because the first was Bilibid Hospital. Di ba? Okay. Di ba ka nagpatay dyan, alien? Ano mo? Baka nga. Hindi, bubusan ko muna kayo ng malamig na tubig. Mainit masyado yung issue eh. No, hindi naman. Ang atin lang dyan, wag Hindi, naman maganda, na-explain lang naman, nilang galawin ang ating dating Pangulo. Hindi, ibig sabihin, Kasi nananahimik na yon. At kung galawin man nila, then let them try. Kasi walang kinalaman yon, pero may mga insinuations pa. But I know there are people who hate him in the administration of Marcos. Mayroon dyan yung tinatawag nilang BA, yung mga kung ano-ano pa. Galit kay Pangulong Duterte yan for his failure to endorse Marcos. Maraming nagagalit yan for his failure to say that he is a good leader. Maraming Pero siguro yung There are galit more- na dapat wala na yan kasi tapos na eh. Oo, tapos Nanalo na eh, diba? government na, unity government. Tsaka diba? nanalo na. but there are hatred that lingers on. Di ba? Yan. Anyway, commercial muna Okay, tayo. sandali lang ho mga kasama, paalala muna tayo, orso natin sa buong kabuluhan. Alas 2:18 ng hapon. Chinese General Hospital and Medical Center has proudly launched the newest member of our surgical team, the state-of-the-art Da Vinci Robot Surgical System this month. The robotic surgery program at CGHMC will help deliver the highest standard of surgical care while providing quality and value for money medical services to patients from all walks of life, regardless of race, social status, and creed. It is one of the hospital's latest programs geared towards its innovative expansion as part of its 130th anniversary celebration last year. For more information, call us at 8711-4141, local 1202. That's 8711-4141, local 1202, or hashtag CGHMC Robotic Surgery. Ipa-rush kay Paras. Ipa-rush kay Paras sa RMN DCXL. Okay, balik po tayo mga kasama. Oras na po natin ay alas 2:19 na po ng hapon. Uy, habang pinagdidiscuss natin yan kay Percy, Secretary, tama ka, talagang medyo yung ating inflation napakataas. Yes. Itong October, ilan yung umabot daw ng 8.8 di ba? Yeah. Yung yung 'di ba, ibig sabihin ng inflation ng mga kababayan, idudugtong mo yan sa presyo ng mga bilihin. At sa katunayan, yung 517 na minimum wage Oo, ng ating mga mamayan, hindi. Ang katumbas na lang halaga niya, 474. 474, tama. Kaya nga yung halaga. dole. So kulang na. Kulang na, maliit. Yung nabibili na dating ng 570, yung halaga niyan na 474 na lang. Yeah, maski of course the labor sector will raise that issue na yung kanilang capacity o per capita income is no longer
capable of buying a worthy sustenance, no? Kaya siguro ginagawa hindi na- nilang hindi itong na- teledrama yung kay Percy para makalimutan natin yung mga ganyan. Mayroon pang ibang mga Madami pang mayroon pang issue. ibang issue na nakalimutan na. Oo. Katulad Okay. yung niraise natin dito yung sa European. Secretary, alam natin yan doon sa mga kaibigan natin sa seafarers. Sa mga seaman. Yes, yes. Yung And yet, certification nila. Hanggang ngayon, di- there was an interview of Noli De Castro on Bautista. Alam mo, with due respect, kasi yung mga seamen, in the old law, ano yan under yan sa Department of Labor. Anong okay. pakialam? Kasi that was grabbed by Mar Rojas. Nilagay niya when he was Secretary of the OTR. Kinuha niya yung function ng Seaman's Book, yung mga Yung sa maritime. Maritime. Binutan na Marina. alam mo yung Marina. Marina, Let me explain this para maintindihan nyo. Marina, Maritime Industry Authority, is the regulatory of mga ships. Mga ships. Magpa-register ka ng ship, mga Pero dati, yung mga seaman under sa Department of Labor. Nakita ni Marojas, siguro may nagbulong sa kanya, kinuha niya. Inattach niya yung aspect ng mga seaman sa DOTR. when in fact it will not change the nature because it pertains to labor. There was an attempt on our part during the time of when I was kasi naintindihan ko Parang ngayon, yung nasa Dole, yung polo, Oo. dadalhin na sa DMW. Kasi Tama. polo, kasi talaga para sa mga OFW, di ba? Nothing to do with that kasi Aba. bagong department ito. Okay, okay. Yun, yung function lang Okay, Function. ng okay. pag-register, pagbigay ng exams ng mga seaman. That's a labor department function. Supposedly. Tama ka. Pero Mar Rojas was very powerful then. He took it. So, kinuha niya. So, ngayon, ang responsibility ngayon yan, nasa Department of Transportation. When in fact, that should be with the Department of Labor. Because it involves workers Correct. Tama. Okay, di ba? Oo. So, ngayon, si Bautista, being the secretary, siya nang nagdidepensa. Pero binubola naman tayo Totoo naman talagang there is much to be desired. Siguro ma-interview natin si Toots because Secretary Toots, very well versed siya dyan sa mga seaman Schedule natin, parang Ricky. Oo. Ite-text siya. Siguro, Actually, bukas siguro, tapos, pati yung... Para maintindihan ng mga tao na itong it's a no joke. Hindi yan Oo, hindi yan. kasi hindi naintindihan ni Bautista yung role na yan At balita- That should be with the Department of Labor. Maybe we can also interview Secretary Laguesma on this regard. Si Lenny, pwede natin interviewin yan. Yun, Tapos, isang taga-sector mismo, si Attorney Oka. Kasi alam mo, pag mawalan Nakuyari. ng chance na ma-employ ang ating mga seaman, but that's not the only problem. There is also a problem of artificial intelligence. Intelligence. Alam mo Tama. ba ang mga barko ngayon, yung mga modern ships, unmanned ships na. Unmanned ships. So, malaking dagok sa ating mga seaman yan if we will not upgrade. Totoo yun, totoo. Nasa, Oo. ilan ba sila? Mga 50 mil megit yan Oh. Hindi, 150. At saka ang mga seaman, napakalaki ng Hindi, sa Europe pala, 50. napakalaki ng Sa Europe, revenue niya na nagre-remit sa ating bansa. Malaking So if it's being handled by an incompetent or not an expert person na hindi niya naintindihan yung concept niyan, kawawa ang mga seaman. nonchalance nga ang stand niya Di ba nonchalance? Ay hindi, okay yan. Oo. Okay pa tayo. Because Hindi siya nakikipag-consult dun because sa mga airline siya industry. Hindi naman siya sea. Oo. Hindi pa nga siya mas magaling na dahil pinalitan siya nung son-in-law ni Lucio Oo, ni Tan Lucio Tan mismo. di ba? Dahil nalugi ang pal. Totoo yun totoo yun. Fact yun, fact. Okay, sandali na mga kasama. Oras na po natin ay 2:24 na po ng hapon. Magandang hapon kay paring Manolo Agoho, ating kumpare. At din sa ating mga taga-subaybay, itong si Celine Bautista Hernandez. Uy. Secretary Jing. Hi. Binabati ka. Hi. Hi, Celine. Si Ricky. At sina Miguel Guerrero, Rodi Santos, magandang hapon po sa inyo. Abby Sierra Milagros,
Miguel Guerrero, Jessa May Lopez, at sino pa ba to? Bruce Alcantara, Clarence Castro, mga kasama, si Sheila Sinico. Okay, magandang hapon po sa inyo. Ilan po yan sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating Facebook Live. Maya-maya, marami Oy, pa. greetings daw. Sige. From Tex Jimenez ng GMA, si Attorney Fred Mison, si Ray Pacheco ng DWIC. Hi, Ray. Senyor, Oh. senyor. Mavic Ching. Fred, kumusta kayo? Mavic Ching ng Prime Ventures yung sa All TV. Kumusta? Hi daw, Kumusta? hi, hi. Oh, we are happy that you're following our program. Iris Montes ng COS ni Congressman Mike Tan. Nice discussions daw. Si Atty. Mike, ha? Ito sinasabi niya dito. Yes, yes. Ayan. Ang dami nakikinig At saka belated happy birthday doon sa isang kaibigan ko, dati kong corporate secretary nung ako pa ang chairman ng TESDA in representation of Dole, si Attorney Sansarona ng executive director ng MTRCB. Bago lang nagkaroon ng kanyang birthday. Ay, maganda yan. At least nagbe-birthday sila. Hindi, summation tayo dyan. Dito Yes. sa personality Okay. case. So, summation, Oo. ito po, nag-react lang po kami dahil solve na daw yung crime bakit pa yung mga kibitzers dito sa gusto pang palawakin at may insinuation na isasama nila na ang may pakana nito yung boss ni Bantag. Hindi, may pakana daw si Tanda na di umano boss ni... Wala naman tayong ibang Bantag. Hindi, we're not stupid naman na not to know sino yung nire-repair nilang tanda. Of course, obviously, Bantag is cannot be denied that bata ni Digong yan. He was handpicked by Digong. Because Digong believes in him. So, kung if ever mayroong mag-order, sinasabi niya, the one behind him is Digong. That's very false. And very impossible. But I challenge you, di subukan nyo na isama niyo kung yung mga plotters naman dyan, yung mga nagsabuatan dyan sa new administration at saka yung mga dilawan, tingnan natin kung anong hangganan. Because the former president, is still very loved by the people. And kung pabalang-balang lang yung accusation sa kanya, forget it. Hindi, ako naman, ang personal na ko dito, ang magiging biktima dito kung hindi gagawa ng assignment nila ang NBI, yung mga investigator, yung pamilya, at ang taong bayan. Kasi hindi natin makikita yung katotohanan dito. Kung sino talaga. Kung sino. Ang malinaw lang, Secretary, sa ngayon, sa nakuha nila mga ebidensya kuno, is that merong umaming gunman. So doon pa lang. Ang tutukan nila dito, Ayan. Yung umaming gunman. ang tutukan nila dito, yung korte. Correct, oo. Yan ang kaya kita naintindihan. Ang tutukan nila dito, kung hindi ba babaliktad yung mga tao na gawa-gawa lang Yes, yung testigo. oo. Kasi so far Kasi yung investigasyon ng NBI at malayo yan sa cross-examination ng magaling na abogado. Baka bumigay yan in the court. Hindi pati nakakalimutan natin na sa korte po, ebidensya po ang pinakikinggan ng batas, ng judge. So ano po ang ebidensya pa lang natin ngayon? Ang masama lang kasi nito, this is a murder case. Yes. Kaya maintindihan mo rin siguro si Silueta. Maintindihan mo rin siguro si Bantag. Sinasabi nila sumuko. Well, I'm not presuming that they are gone already. But you should by now know that if these people honestly believe na wala silang kinalaman, they'd rather be out of reach by the law than be incarcerated when they know that they are not guilty of something. Yun, Diba? Pero ako naman, yung aking pananaw rito, talagang lumilitaw na yung sistema rito ng pag-iimbestiga sa isang kaso bara-bara. Bara-bara. Kasi talagang dapat
yung talagang, kasi alam mo naman yung sistema sa iba. Di ba, halimbawa sa Estados Unidos, Oo. pag may nakuha, halimbawa, umamin na gunman, hindi agad ililitaw sa media yan. Ililitaw. Talagang Totoo yun. paaminin, tapos kung sino yung mga huli. Pag ipinrest ko, alam mo, andyan na yung warrant. Correct. Oo. Lahat na ng mga posibleng Or suspect. nahuli na. Huli na. Oo, yun. Saka in the past, ganito yung proseso yan eh. Kung NBI, NBI lang. Yes, oo. Kung police lang. Tama. Ito, ngayon lang nagsama yung dalawa. Nagsabong sabi, pa. nagsabong pa. Dati kasi pag Diba? Oo. dati may mga kortesiya pag hawak na ng PNP CIDG, yung NBI ayaw na. Oo. At yung nagsabong Oo. dyan, balamang baka yun ng mastermind. Yun. Nako. Okay, wala tayong oras. Paalam na tayo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bukas ulit, Ah, Ricky Rivera po. Okay. Okay, maraming salamat si Secretary Jing Paras. Ako pa rin po ang inyong radyoman, Eli Saludar. Muli po sa Magandang Hapon, Pilipinas.